Paanong nangyayari? Anong sabi niya sa'yo? Hiram ng 25,000 and then may balik na ganitong percent. Magkano ang percentage na Siya nagsabi ng 25%. Actually, siya nag-declare. Hindi ako 25% in a span of how long? 1 month. Siya Para nagbigay. saan daw? I don't know kung saan niya gagamitin. And then, the next one is, humiram siya ng another, after niya ma-pay yung 25, is naghiram siya ng 50,000 and then lumaki na hanggang 100. So, for the 3 consecutive months, na nababayaran niya yung utang na umabot na kami sa 100,000. One time nasa office ako, tumawag siya, pwede ba ako magpa-swipe sa credit card ng iPhone ganito. Parang 10 pieces pa lang yon na iPhone. Okay. iPhone 13 yan. So bigyan kita ng 12,000 per unit, tapos isa-swipe ko, tapos yung magkano yung total ng phone na yon, i-divide into 6 months, and then siya na magbabayad. Sinwipe ang credit card mo for a monthly of magkano? 45,000 45,000 a month. a month for 6 months. 170,000. Yes. Lumaki na lumaki hanggang kumuha na siya ng 17 Pro Max, sobrang dami. And then, hanggang nag-million na yung transactions namin. Oh my God. So, parang kumukuha na siya ng 50 pieces na iPhone. Pero ikaw ang nagsuswipe nito, ha? Actually, yes. Ang partner ko, yung may malaking credit limit sa credit card. So, that time, nung lumaki ng lumaki, and then last month, red flag siya sa akin kasi one is, ang sabi niya sa friend ko is magpa-cash in ako. Parang pinicturean niya yung money niya sa bed. Yung usapan is for cash in lang. So binigyan siya ng friend ko ng 200,000 and then yet inuunti-unti niya yung pagbalik ng pera. Magkano lahat-lahat ng hindi pa niya nasusoli sa'yo? 10 million. Yes, sa akin pa lang po yun. Actually, a lot of us Sandali, paano umabot ng 10 million sa isang credit card? Kasi, hindi isang credit card lang. Siguro mga 4 na credit card ang nagamit. Is ng ilang tao ito? Sa amin lang ni partner. Sa amin pa lang yan. 4 na credit card. So, ibig sabihin may credit limit ito ng more than 2 million. Yes, ang isa. Nung una kasi, for the longest time, okay naman Bumabalik. Yes, every month. Okay. But ang problem lang is, nung inuwi ko sa province, kasi she's from Bacolod. Okay. Nung umuwi ako, like for example, nakukuha niya yung unit ng, kasi SRP price namin kinukuha dito sa Manila. Yes, definitely. And then, nalalaman ko, 35,000, binibenta niya lang ng 24, 22. Wala. Hindi mababalik sa'yo yun. May tindahan siya talaga. Wala. Nagbebenta siya sa mga store. Kaya nakakabenta siya ng 50 units, 30 units. Instant. Kasi ida-download niya sa mga tindahan. Kasi sobrang mura niyang binibenta. So, kailan pumalya? Actually, last month, nagbigay pa ako ng 2 million cash sa kanya. Kasi para sa funds sa negosyo niya. April 25, nagka-due siya. Hindi niya nabayaran. Magkano dapat ang binigay niya? 587 ng due niya sa credit card. 587,000. So meron kang phone store Yes po, AJ Gadgets. Okay. Sa Victorias po, Negros Occidental. sa Victorias. And isa sa mga supplier mo is itong si Zaira. Tama ba? Yes po. Okay. Hindi ko siya po supplier, bali nag-uutang po siya ng unit sa akin. Umuutang rin siya sa'yo. Yes po. Yes. Okay, anong mga inutang niya sa'yo? Mga 17 Pro Max po, 14, 15, at 11th Gen. Lahat po na unit na pinapautang. And how many units ang nakuha niya sa'yo? Madami po kasi Worth? book orders po yung kinukuha niya sa akin. Okay, worth how much? Mga 7 to 8 million po. Aray ko, Diyos ko. Paano kayo? Matagal mo na ba siyang katransaksyon? Bakit kayo nagtatransaksyon ng ganyang kalalaki? Kasi magkaibigan po kami at syempre, ang tiwala ko sa kanya malaki kasi nakikita ko naman sa mga income niya na malaki din naman yung income niya at makakabayad din naman siya. Gaano katagal na kayo na nagtatransaksyon? 2 years na kami ata po, friends sa Facebook. Okay. Mga 2 years na po. But when did she start getting goods from you? From October 2025 po. Nababayaran ba niya naman ang initial na mga ano? Magkano Yes nagsimula? po, wala po talaga siyang delayed. Bali yung delayed niya lang po is this month lang po, yung sa May at coming due this June. So magkano yon? Bali yung 1 month niya po na due date is 1 million po talaga kasi 190 to 200K yung due date niya every 5 days po. Paano mo naman nakilala tong si Zaira? Friend po kami. Dito po sa Bacolod. Tapos marami po kami mga mutual friends po. Okay. At gaano katagal mo ng katransaksyon itong si Zaira? Mga last year po. Anong transaksyon ninyo, Faith?
Kasi una-una po, may tiwala po ako sa kanya. Oh. Hinihinga niya po ako ng down payment, like 50%, like sa brand new 13K. Then, noong nakaraan, nagda-down ako last year pa, nag-start kami ng transaction. Like, nag-down ako sa kanya ng mga 500K, 300K, 200K. Tapos sabihin niya sa akin na 2 weeks, dadating daw yung mga units like sa mga brand 17, ganyan. Kasi sa supplier niya daw. Tapos, nung nakaraan, okay naman yung transaction namin. This year lang na 2 months na nag-down ako sa kanya una-una 300K. Tapos, yung father niya pumunta dito sa shop. Meron kami agreement dito sa notebook. Tapos, meron din kaming picture. Tapos, nung nakaraan, siningil ko na sa kanya kung nasa na yun ng mga unit. Sabi niya daw na delay daw, supplier, ganyan. Kasi ma'am, totoo lang, nagtiwala talaga ako sa kanya. Kasi Pero ganyan. hindi ba kayo nagtataka na mas mura niyang binibenta sa inyo, higit dun sa, parang ano ba ang markup? Hindi naman po mura po. Kasi, konti na lang man po yung yung diferensya. Like Okay. sa mga brand 13. Hindi naman po malayo yung presyo. Kailan mo siya huling nakausap? Nagchat-chat naman kami po, pero malaki kasi yung pera na binigay ko ng puhunan sa kanya. So hindi, nag-talk naman kami ni mama niya, sabi niya ganyan na i-5K daw kasi wala silang pera, ganyan. Kasi Sila ang malaki yung pera po mga almost 400K po eh. Sa'yo, 400, Opo. Faith. Nung nakaraan po, mabuti lang po. Kasi nung nakaraan, yung balance ko sa kanya, mga 700 plus. Okay, So, bumaba binigyan na. niya akong pera. Nangingi siya ng down. Sabi ko, hindi ako magbibigay ng pera. Ito na lang, i-minus mo na lang sa balance. Oh. Sabi ko sa kanya. So, ganyan, tapos 400 na lang yung balance niya sa akin, yung almost. Kayo? Nagpa-promise siya lagi po, ma'am, na magbabayad siya, pero wala naman. Tapos, nakikita ko sa my day niya, na loan ganyan. Pero, hindi ko alam kung ano kasi, for almost 300 plus or yan, tapos 5K weekly lang, hindi yan, kasi puhunan ko yan eh. Exactly. Hindi yan pwede. Exactly. Na wala siyang pera, ganyan, magbabayad siya ng next week naman, tapos mauubos na talaga yung next week at next month, next day. Tapos nagtawag ako sa mama niya, ganyan, kasi mapablatter kami sana ng husband ko. Yes. Tapos sabi ni mama niya, nang magbabayad ako 5K bukas, tapos wala naman nakarating, tapos bukas naman 5K, pero wala akong na-receive kahit 5K, ma'am. Ang pinagpapadalahan niyo ng pera is her account. Yes. Pangalan niya. Yes, Yes. po. Are there- Account niya po. are there any other yes names? Po. Yung Yes partner niya po, si Benny. Yung father niya po, pumupunta dito sa shop at kinukuha yung pera. So, father, And then yung and then boyfriend niya. partner. Kasi all of those will have to be included in the complaint. Zaira, magandang hapon sa'yo. Good afternoon, attorney. Oo. Tama ba ang claim ni Miko na ikaw ay may pagkakautang sa kanya at ginamit mo ang credit card niya? Attorney, actually, meron kaming transaction Yes. na kumukuha kami ng unit. Siniswipe niya. Tapos, Mm. inisesell namin through Magkasosyo ba kayo? Actually, yes po, attorney. So, ibig sabihin, partners kayo, so may parang investment si Miko sa'yo. yes. Bakit hindi mo na ibabalik yung pera? Nung nasa Manila po ako, yung sabi ni Nico, yung payment, actually, attorney, yung swipe monthly payment. Monthly payment siya, attorney. Okay. Pero meron si Nico na e-loan, which is pinapa-invest niya sa akin na 2M, na dapat meron akong monthly payment din sa kanya na 30%. Tapos yung swipe, attorney, meron din siyang percent sa akin na kinukuha every month. Okay. So yung Okay. lapses ko, attorney, alam ko, attorney, meron akong kasalanan sa due date ko. Pero yung lapses ko, attorney, willing to pay naman ako and willing to settle naman ako kay Nico ever since na nagpagulo. Si Andrea Sobel Gaspar, meron ka ring kakulangan ng mga goods naman ito. Tama ba? Yes, attorney. Okay. So, ano naman ang problema? Bakit hindi na ibibigay ito? Bakit hindi nade-deliver sa kanya? Yung payment po kay Isabel, attorney, same din kay Nico po, attorney. Na-short po ako sa finances.
Pero willing to pay din ako kay Sobel. Tapos, nagchat-chat po ako sa kanila na willing to pay ako sa kanila and settlement. Magkano ang dapat mong bayaran kay Sobel? Yan lang, attorney. Hinihingan kasi Sobel ng list ng kinuha ko na unit sa kanya kasi wala kaming lista ng unit na kinuha sa kanya. Di ba? Ilang Yes. beses na binibigay sa'yo lahat ng mga list of the Hindi, transactions ito. na ginagamit sa inyo. At saka, gano'n ka na ba kayaman para hindi mo memorize yung monthly or weekly mo? Para nagbabayad ka sa amin ng 500,000 per month. And then 1 million per month. And then hindi mo man-notice kung magkano yung lista ng utang mo. Ay, gano'n ka na ba kataas para hindi mo siya ma-monitor on your own? And we already give you ilang beses na 100 of times na ulit. Lista. Letter. Pag singil mo lista ulit, lista. Tapos, sabi ko, binibigyan niya, pinapakalat niya sa My Day niya na actually, yes, I was the reason why, bakit hindi, nasira siya sa lahat. Because ako yung nakasaksi kung paano niya paikutin lahat ng pera. Actually, hindi lang kami ang victim dito. Okay. Sobrang dami pa. Meron akong record. Yung sinasabi ni attorney, yung kay Sobel, wala kaming lista ever since yung kay Sobel. Sobel, ikaw ba ay nagbigay na ng demand letter or nakalista ba itong mga transaction ninyo, Sobel? Ay, meron po akong evidence, may picture po, at may name po ng mga umuutang ng unit na hindi kumukuha. Ito po, nagsasend po ng every 5 days yung supplier ko kung anong kinukuha na unit. Lahat po may lista po dito at sinasabi ko sa kanya na pupunta siya sa bahay. Pumunta siya sa bahay, madam, at hindi niya chinecheck. Kung dati pa lang na hindi niya alam yung babayaran niya, ba't ngayon na siya nagreklamo? 6 months na po siya nagbabayad sa akin, ngayon na po siya nagreklamo. Nag-chat pa po yung mama niya, magbabayad daw sa amin 500 pesos daily. Yung due date niya po every 5 days is 190 to 200k po. At ako po mismo yung nagpahiram pa sa kanya na madaming unit pre-owned po na galing po sa supplier ko po. Binigyan ko pa po siya ng unit at sinabihan ko pa po siya na tutulungan ko sa kanyang babayaran po. Zaira, tapos sinasabi mo si Sobel walang binigay. Hindi, attorney, sa totoo lang, yung lista niya, kaunti lang talaga, attorney. Tapos, Ang ano nito, Zaira, ilabas mo rin kung ano yung mga dokumento mo na tinanggap Yeah. yes, attorney. Exactly para my dun point. sa transaction, di ba? Every time po na nag-struggle po siya sa babayaran, yan po palagi yung nirarason niya. Actually, Same. dalawa ito sila, magkapatid po talaga sila. Hindi sila nagbabayad sa akin. Actually, si Zaira, attorney, accurate po yung bayad niya sa akin. Bali, ito lang May 15, 20, 25, at 30 yung hindi niya binayaran. Yung kapatid niya po na si Maris Kusain, almost 6 months, almost 5 months or 4 months na ata hindi nagbabayad. Total of 700,000 po. Aray ko. Kapatid niya po. Kapatid niya po. And a lot of na mga Lasallian ang na-scam din ng kapatid niya. Actually, attorney, last week lang pumunta sila sa shop. At madami po siya talagang pinapakuha na unit sa shop at iba-iba yung kumukuha. Yung mga friend niya, yung papa niya. Magandang hapon po, Attorney Malyari. Ma'am, ay magandang hapon po na we will have to request sana ang mga victims for a more comprehensive interview. Baka kasi merong aspeto ng kaso na hindi pa natin na take up. Kasi otherwise, kung lalabas po na ang pagbabatayan natin, yung resulta ng ating interview lang ngayon because of the limited time, lalabas na utang po ito at baka hindi po bumagsak sa jurisdiction ng NBI kapag kautang eh. Pero kung halimbawa naman, ito example lang naman po ito, merong kunwaring may binibili na goods itong ating victim at nangako ang ating subject na magde-deliver ng goods pero wala naman palang intention to deliver o kaya non-existent yung goods na ibebenta, ayan po maliwanag na estafa. Kaya naman po, we would request sana that the victims come over to the NBI for a more comprehensive and in-depth interview. Yan po. May mga nagko-comment, baka daw na nagka-problema Nalulung. sa scatter or casino. Actually, may link siya. Nagbibigay siya ng mga funds para gumamit ng link niya. Link para sa scatter. Yes. Ay, sus Mariosep.
tayo ba'y nagsascatter? Zaira? Attorney, yung starter ko po last year pa ako nag-stop. Ngayon lang po ako bumalik para may ibayad ako sa kanila. Aray ko. Ayan na. Yun nga. Sus Mariosep. Hindi pwedeng gamitin ang sugal para mag-raise Attorney. ng funds. Yes. 'Di ba, Zaira? Yes po. First of all, attorney, willing talaga ako mag-pay sa money, sa clean money, galing sa clean money. Pero yung ginawa ni Miko pong attorney, hindi pa ako, at Sobel, ginawa na ko ng GC para idiin ako. Para itipon-tipon yung mga need to refundan. Pero as of now, attorney, lahat sila na settlement ko na. Every day, nagpapay ako 1K every day sa kanila. 1,000 a day? Yeah, hindi attorney, sa mga maliliit lang muna na need refundan. Pero yung kay Miko, pina-pull out na yung money na pinapaborrow namin. Pero hanggang ngayon, hindi pa ako nakakasingil kasi nalaman nila yung tungkol sa post ni Miko, yung ganyan. Yung Simply because- daw ako. So kaya nahihirapan ako mag-pull out ng funds namin. Girl, May babayad kay Miko. Diyos ko. syempre para sa akin, awareness din sa ibang tao. Girl, hindi pa ba enough ang more than 8 people ang naghahanap sa iyo right now? Sabi ko, kung hahayaan ko yun, girl, baka dumami pa kami at lalaki yung funds na makukuha mo. Kasi, imagine mo, kung tinatarantado ka, every time na every time na nadidelay siya, sabi ko, girl, ano kailangan? Bakit ganito? Hindi pwede ma-delay yung credit card. Ilang beses niya, nagsasabi siya ng mga tao ganito, tinarantado siya daw, ganito. Nagbibigay ako ng funds, amba ko, ano bang kailangan? Kailangan mo akong hindi pwede yung credit card madamay. Kasi iniingatan Yes, to namin yes, for pagka emergency na- funds to Alam ko namin. yan, Miko. Alam ko And yan, then, Miko. nagbibigay ako ng funds ng walang interest. Girl, sumahin mo lahat ng 400,000, 300,000, walang interest. Meron tayong interest. Yes, pero yung 200 na kay AC, nasabi mo na hindi ka binigyan ng kay Rachel, na binigyan kita ng 300,000, 200,000, girl, pa-check ng lista mo, walang interest yan lahat. Yan yung sabi mo para makabangon ka. Okay. Binigyan kita ng funds kasi kailangan mo para makabayad ka sa due. But yet, ito pa rin. Zaira, baka Yes, naman Miko. ginamit mo sa Pero- scatter yung 300,000 na yon. Paano ko priority yung payment sa'yo? Ginawan mo ko ng GC tapos pinupost mo ko sa social media. Simply because, girl, anong gagawin ko? Collateral na sasakyan, sinangla niya? Collateral siya ng sasakyan. Sasakyan, Miko. Dito yung sasakyan ko. Oh, sabi ng mama mo, Hindi sinangla sa pwede ibang collateral tao. yung Pagdating ko dito sa sasakyan kasi- Bacolod. Tapos, Avanza ba yon? 2019 pa, 1.3 million daw yung bili nun. Second hand lang nilang nabili. Zaira, sino pang iba mong kasama sa mga transaksyon na ito? May partner ka din? Si Benny Martinez. Wala ka, Barney. Miko lang. Sino si Benny Martinez? Yung boyfriend niya, isa din sa alam na mga transaction niya. Si Benny Martinez sa FEU. Si Benny ba ay karelasyon mo, Zaira? Ni attorney, yes po, karelasyon, pero wala siya sa transaction namin ni Miko. Hindi niya alam yung transactions namin ni Miko ever since. Okay, so ano ang alam niya? Anong mga transaksyon siya involved? Yung kay Sobel at saka kay Faith? Yung late na lang talaga, attorney, yung lumabas na lahat. I-endorse na natin ito sa NBI. Okay? Yes, much Please better bring po. all of the documents that are relevant dito Yes. sa transaction ninyo. Screenshots, important. I would rather na meron siguro some kind of contract if meron kayo noon. And then yung proof na, nung na-swipe yung mga cards. And that goes also with Sobel and si Faith. Kasamahan na lang din po namin si Sir Miko. Si Miko muna. Sa office po ni Chief Palmer Malyari ng Yes. NBI. Schedule na lang po natin. Sige po.